sugal ay sugat. At sa panahon ngayon, hindi na kailangang pumasok sa pasugalan. Ang pasugalan ang lumalapit sa iyo. Walang bantay, walang pintuan, walang orasan. Nasa cellphone mo na. Kaya ang kasakiman nandyan lang din sa palad mo. Nanunukso, nang aakit. Handang wasakin ang buhay mo at pamilya mo. Sa episode na ito, harapin natin ang halimaw na tinatawag na online gambling. Hindi ito usaping moral lang, kundi usaping panlipunan, pambansa at espiritual. Ang nakataya, hindi lang pera, kundi dangal, pamilya at kaluluwa. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hindi na simpleng bisyo lang ang online gambling. Isa na itong halimaw. Sinisila ang mga may hirap, tinutukso ang mga kabataan, nilalamon ang mga marurupok. At ang instrumento, hindi baraha, hindi dice, kundi maliit na screen na laging nasa bulsa mo. Kahit burahin mo pa ang application icon, may iba pang paraan. Kaya't ang tunay na lunas, hindi band-aid, hindi make-up, abolition. Wakasan ang lahat ng uri ng sugal sa bansa. Kamakailan ay pinaghigpitan ng Bangko Sentral ang regulasyon sa online gambling. Kaya ang mga electronic wallet, GCash man o kung ano pa, hindi na pwedeng gamiting pampusta ng taya sa online casino, online bingo, at kung ano-ano pang online gambling applications and platforms. Pero sabihin na natin ang totoo, regulation lang, kulang po ito. Para bang sinasabing bawal ang alak pero bukas pa rin ang tindahan sa kanto. Bawal inumin ang lason pero nasa menu ng karinderya. At ang online gambling, hindi ito larong pampalipas oras lang. Sugat ito sa pamilya, bitak sa komunidad. Dahil sa bawat pusta, sa bawat taya, may mga kababayan tayong nauubos ang sahod habang ang mga anak at asawa nila ay nagtitiis sa kahirapan. Maganda sana kung sa isang pindot lang ay madidelete na rin ang hatak ng tukso. Pero hindi po. Kaya naman patuloy nating tinutulak sa Kongreso ang House Bill number 637. Isang panukalang batas na tatapos na sa ilusyong yayaman ng tao sa online gambling. Hindi lang ito dagdag buwis. Hindi lang ito dagdag patakaran. Isa itong total ban sa lahat ng uri ng online gambling. Urgent na po ang pagpasa nito. Sapagkat paano natin titimbangin ang kislap ng pera laban sa luha ng mga anak na iniwan ng amang naubos ang sahod sa pustahan sa cellphone. Kaya malinaw ang tindig natin, mas mahalaga ang dangal ng tao kaysa mabilis na kita. Mas mahalaga ang pamilya kaysa buwis mula sa mga pasugalan. Hindi dapat makinabang ang gobyerno sa pagkawasak ng mamamayan. Matagal-tagal pa po ang labang ito. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi lubusang nagiging zero gambling country ang minamahal nating bansa. Pagpupursigihan po natin ito dahil ang lahat ng uri ng sugal ay may mas malalim na ugat, ang pagmamahal sa pera. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 to verse 10, ang mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso at patibong, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po pera ang masama. Pero kapag naging Diyos ang pera, kapag ito na ang inuna kaysa pananampalataya sa Diyos, doon nagsisimula ang pagkabulok ng ating dangal, ng ating pamilya at ng ating bayan. Kaya paalala sa Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 5, huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man.
Ibig sabihin, mas manalig tayo sa matibay na pagkalinga ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya kaysa sa peking seguridad na dinadala ng pagmamahal sa salapi. Malinaw din ang utos sa lumang tipan. Huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Exodus 20, verse 17. Sapagkat ang kasakiman, gaya ng sabi sa Colossians 3:5, ay hindi lang bisyo. Ito ay idolatry o pagsamba sa bagay na hindi Diyos. Napupot ang Panginoong Diyos sa idolatry. Nagdadala ito ng sumpa, hindi lang sa individual, kundi pati sa pamilya. Kaya sabi sa Proverbs 15 verse 27, ang kasakiman ay nagdadala ng dalamhati sa buong sambahayan. Hindi po masama ang kumita. Hindi masama ang mag-ipon. Pero tandaan, ang yaman ay hindi dapat maging pinakamataas na prioridad. Ang buhay na ito ay paghahanda lamang para sa walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 12 verse 15, magbantay kayo laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. At sa Matthew chapter 6, verse 19 to verse 21, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun din ang inyong puso. Dahil sa bandang huli, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno? Mark chapter 8 verse 36. Hindi po sa paghahabol sa salapi mahanap ang tunay na seguridad at kasiyahan sa buhay. Kaya habulin natin ang pagsama ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat gaya ng pangako sa Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpapala ng Diyos ang tunay na kayamanan. Sabi nga sa Proverbs 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. At tandaan natin, siya ang nagbibigay ng kakayahan upang tayo umunlad. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Hindi kasino, hindi jackpot, hindi pustahan ang magbibigay ng magandang kinabukasan. Ang Diyos pa rin ang bukal ng lahat ng biyaya. Kaya kung may kayamanan tayong dapat pag-ipunan, hindi yung nasa applications, hindi sa e-wallet, hindi sa online casino. Nasa langit yun. At doon ang kayamanan natin ay hindi mananakaw, hindi kakalawangin, at hindi mabubulok. Yan ang tunay na jackpot. Kapag wala ng buhay at pamilyang nasisira dahil natalo na naman si tatay o si nanay sa pustahan sa cellphone. Kapag ang bansa natin ay ganap ng malaya sa gapos ng pagmamahal sa salapi. God bless us all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang salita ng Diyos para sa bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.